Tama na yung magagarang damit at fashion show, tama na yung mahaba at pagarbong mga seremonya, tama na yung mga motherhood statements at ang walang katapusang mga datos na hindi naman nararamdaman sa ibaba. Gawa na lang tayo ng to-do list, ng lista ng gagawin sa mga susunod na taon. Why did you not vie for the speakership? It's not up to me, di ba? It's not up to me. It's what my colleagues want. Kung ano yung gusto nila. Pero di ba na nakaraan sinabi niyo na mayroong mga... Okay, sabi ko, siyempre, yun na nga yung sinasabi ko, bakit sila natatakot? Because of the post-enactment. Di ba, hawak ng Office of the Speaker yung budget, hawak yung AIX, hawak yung tupad. O kung hindi ka bumoto, pwede hindi i-release kasi nga nag-request kami doon eh. So hindi pa pwede yan kasi yan na nga yung dineclare na unconstitutional. Ang sabi ng Korte Suprema, pag naipasa yung budget, wala nang intervention yung Congress. So, totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko eh, nabigyan ako nung pumunta ako eh. O ngayon, kung sinong congressman ang makipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. O sige, sabi mo, pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo eh. Oh. Yun, sir. Ano yung... Binulgar na ha? Hindi, yan yung di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIX, 7 million MAIP, 7 million tupad yata. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods Nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Naku, paiimbestiga na ho ang flood control. Naku, yari na. Baka pagsisihan ito ng mga nandurobo. Baka peki yan, boss, Baka ganyan na naman yung sinabi mo noon. Tapos, sige, resign. Tapos wala naman palang. Baka kwentong kotsero lang yan. May masabi ika nga. Naknong tipaklong. Ganun ba? Wag na. Oo. Hindi na kayo kapanipaniwala. Biruin mo, ikaw ba naman sabihin mo sa matinong sambayan ng Pilipino na nanonood sa iyo, ipunin ng tubig baha at gagamitin, pag tagtuyot. Wow! Kaya tingnan mo yung iba, nagkaroon ng mga mema, nag-ipon nga, pinipilter pa. Sinabi mo ito kaya pa iimbestigahan daw yung flood control project. Sino naman kaya ang maimbestigahan dito? Pwede ba paimbestigahan mo yung si Sanpit? Nakikisuyo lang kami. Eto. At mamaya, bakit na? Naku, may bumaligtad na. Dati ang tapang-tapang mo. Binabatikos mo si Balulong. Ngayon, ikaw goma. Ano nangyari? Oo, mga kasama, nakakadismaya, no? Akala natin may paninindigan. Binoto sa pagka-House Speaker. Wow! Ano tawag doon? So ngayon, X ka na. Akala namin, sorry X ka na ngayon sa taong bayan. Sa pagbaligtad mo. Kilala nyo yan. Diba? May paninindigan niya noon. Ngayon sa 28th Congress, wala na. Yan yung mga taong mahirap kasama. Mahirap ispelengin kung talagang solid ba ang suporta mo sa taong pinaninindigan. Hindi! Baka na magkano na naman daw. Sa bagay, baka nga hindi mabigyan ng pondo. Wala tayong magagawa dyan. Eto na. Bakit nilangaw ang SONA? Pero nakalike ka na ba? Like nyo muna yung video natin. Share mo na rin at subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. At i-bell all nyo para meron ka notification. At gusto nyo sumali sa community, andyan lang yung join button. Pindutin nyo na lang at kayo na ho ang bahala. Ito na, ipasok natin. Sa gaganapin ngayong State of the Nation Address 2025 ni BBM, tatagal lamang daw ito ng mahigit 1 oras. Pero ang netizens, tila hindi na interesado sa magiging SONA ni BBM. Totoo dahil naman. base sa nakita niyong comments, akala nga nila 5 minutes lang ang itatagal ng SONA ni BBM. Dahil wala naman daw siyang maire-report na accomplishment. Wala talaga. Kaya nga hindi nadadalo dito sina Vice President Sara, Senator Bongo,
Senator Robin Padilla at Senator Amy Marcos. Yun, Ngunit the tayo best. naman sa isang retired AFP general na si Romeo Poquis. Marami daw ibig sabihin o definition ang SONA, parang state of no accomplishment. Yung iba nga sinasabi, Sara kami, hindi SONA. Yun ang definition. Pansinin nyo, kung paano na siya anak ng tipak lang, mukhang Tapos pinagmalaki pa yung winner at champion. Sabay tinawanan. Di nagkwentuhan lang ng mga... Ang hirap, di ba? Spellingin ang panahon ngayon. Ang panahon ngayon, panahon ng mga... alam nyo na. Alternative definitions of SONA according to AI as President Marcos Jr. delivers his annual SONA State of the Nation address. This is what really means to ordinary Filipinos. State of no accomplishment. 1 hour of scripted drama. 0 real results. State of nationwide abandonment. Sa hirap ng buhay ngayon, parang iniwan tayong lahat. State of nakaw administration. Yun! Kung saan confidential funds grow and accountability disappears. Speech of nothing achieved. Recycled promises. Yun. Repackaged lies. State of never-ending alibis. Ito, yung mga pwedeng meaning, sip-sip over nation agenda. Pwede. At may nangako, di ba? Nangako sila na, ilang 21 billion ba yun? Yung manggagaling sa, kaya naman pala, pumayag siguro, sabi ni Aling Ledesma. Oo, na 1% lang ang atin. Bagay, hindi sanay kasi maghirap eh. Kaya siguro sabi ni Aling Ledesma, mag-iipon. Para sa bayan. Mangungutang para sa bayan. Ituloy ang infrastructure sa panaginip na lang. Taklang tipak lang wala infrastructure. Tapos baha-baha. Nanaginip nga si Aling Ledesma eh. Nasa na kaya yung flood control project na yun? At hindi ko makita. Kahit ako, hindi ko alam kung nasa yung flood control project na yan eh. Kaya nagsalita siya, di ba? Paiimbestigahan niya. At doon sa mga nagsamantala, totoo kaya yan? Totoo kaya sinasabi na ito ni Bungitgit na paiimbestigahan? Laging may dahilan. Never sila ang may kasalanan. Sip-sip over nation's agenda. Foreign power first. Filipino last. Sablay over national affairs. Epic fails sa basic governance. Sobrang oportunismo. Nakaw atake. Totoo yan. Pera na lang. Diskarte, hindi serbisyo. Showbiz-oriented national address. Parang awards night. Pero walang parangal para sa bayan. Silence on national abuses. Corruption, greed, injustice. Lahat tahimik. SONA, Standard Operating Nakawan Activity. Kaya nga ang mangyayari, tignan nyo nilaro na lang kayo ng nilaro sa kanilang mga, ano tawag doon, estratehiya? Para hindi makita at masilip yung palpak, sabi ni Aling Lorraine, na pakikipag-meeting o nakikipag-agreement doon sa ibayong dagat. Doon nga sa bansang. Ngayon, nagdala ka ng magandang balita. Sa inyo lang. Pero sa sambayan ng Pilipino, hindi kaganda. Walang magandang nangyari. Bakit? Agreement nyo, gumastos kayo ng milyon-milyon at nagkalat ka doon, napahiya ka pa doon sa presidente ng Amerika, ayun, gumawa ng kwento. Umeksena ngayon ito at naging champion ng mama. Tumantakin nyo, gumawa sila ng isang pasakalye, nag-trending At siya pa mismo gumawa ng schedule, siya pa gumawa ng, anak ng tipaklong, ensayo, 2 araw, pagdating akala natin bakbakan talaga. Hingal na hingal mama sa pag-push up lang, hindi na kaya, tapos makikipagbakbakan ka pa dyan sa ring. Kung dumating si Mayor Basti, sigurado. Totoo yun. Ang pakengkoy,
Panoorin natin yan ang ay buong Pakengkoy. video. Pambira. Hindi ito pa boxing Pakengkoy ito parang clown sa itaas ng ring, sabi ni Aling Lorraine. Talaga yung Pilipinas, puro na tayo kengkoy. Pati mga opisyal natin, mga kengkoy na rin. Totoo yan. Tingnan mo. Tinaloy mo pa rin. Alam mo naman na magta-travel si Basti. Hindi naman pwedeng umalis ng bansa ang isang elected official na walang travel authority galing sa DILG. Yung schedule ni Mayor Baste, sinamantala. Di ba? Meron ng travel authority yung mula yung sa DILG. Ngayon, alam naman ng DILG yan. Oo, bakit hindi sinabi ng DILG secretary dito kay siguro sinabi pero pinalabas na duwag ito si Mayor Baste. Oo, nagpalabas ito si The Hire. Bakit? Pinalabas niya, akala niya siguro matatakot itong si Mayor Baste. May schedule nga ang mama. Hayaan mo. Makikita rin kayo niyan. Wait ka lang. Yung there's more, abangan mo, sabi ni Aling Lorraine. Kaya tinuloy mo. Sa totoo lang, kung magsuntukan talaga kayo ni Basti, manalo ka doon. Ewan ko lang. Yan talaga ang ginagawa ng administrasyon ni Marcos. Manggulang, gugulangan. Ito, pinaka number 1 na magulang to. Di ba? Ito naman ginawa nila kay PRRD, di ba? Hindi inilabas ng airport, diretso papuntang, idinaan doon sa idinaan sa tarmac, papunta sa Villamor, hindi inilabas. Bakit? Dahil pag inilabas nila, sigurado magkakagulo ang tao. Tama. Tapos ito lang hindi siya makakagulang. Congratulations, General Torre. Matapang ka talaga. Sayang ang bayot. Sabi nito, na may miligro ang taong bayan hanggat nasa posisyon si VP Sara Duterte. Hoy, wag mo kami idamay sa kalokohan mo. Ikaw lang ang namimiligro, hindi kami. Tama. Magaling sa... Dinamay mo pa kami. Paniguro mo, Doy. Maangungula na ba? Basta talaga Duterte yung pag-uusapan, lalabas sila, Oo. Kaya itong flood control, hindi ko alam kung totoo yung sinabi niya na paiimbestigahan. Palpak. Dati kasi sinasabi niya meron 5,500 flood control. Gawa na at ongoing pa ang susunod. Ngayon, iba na ang sinasabi. Ang sinasabi ngayon sa speech niya ay iba na. Nakakalula na. Bakit? Ay mamaya hanapin ko yung video. At dahil po tapos na ang sona ng Pangulong Marcos Jr., kunin natin ang mga salubin, opinyon ng ilang po nating mga mambabatas na nakinig sa sona ng Pangulong Marcos Jr. Live report ni Vic Suminta. Vic, anong reaksyon nila? Alex at Ali, ang reaksyon ng mga mambabatas ay partikular doon sa binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa huling bahagi ng kanyang sona. May issue tungkol sa flood control na kung saan ay inatasan niya ang Department of Public Works and Highways na magsumite ng konkretong report hinggil sa mga flood control projects na hanggang ngayon ay hindi natatapos dahil lang ito ay napapalutan ng anomalya. Ang mga pondo na inilaan dito ng mga nakalipas na administrasyon ay hindi nagamit sa tama. Isa na dito na nagbigay ng kanyang reaksyon ay si Congressman Sia Alonto na ito ang kanyang pinagtuunan ng pansin dahil ang mababang kapulungan ng Kongreso ay magsasagawa ng investigasyon in aid of legislation kaugnay ng problema ng ating bansa sa matinding pagbaha kung may kalamidad. Narito ang pahayag ni Congressman Sia Alonto Adjong. Ladies and gentlemen, honorable members of the Congress of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Panoorin nyo Sinabi ni Congressman Sia Alonto Adjong kanina
ay susuportahan ng Kamara yung naturang nais ng Pangulo. Dito ay may nakabinbin na House Resolution na sinasabing magsasagawa ng investigasyon, lalo na sa araw na ito ay opisyal nang nagsimula ang first regular session ng ika-20 Kongreso. Pinuri din ng mga mambabatas yung sinasabi ng Pangulo na yung healthcare program ng pamahalaan ay pinalakas sa pamagitan ng PhilHealth. Ganon din sa larangan ng edukasyon ay pinalakas din ng Pangulo dahil lahat ng mga paaralan na sinasabi ay magkakaroon na ng internet connection. Ganon din. Yan na naman ang pangako eh. Ang hirap na sa pangako na yan eh. Baka tuluyang mapako eh. Ito ang gusto kong marinig nyo. Itong paiimbestigahan. Tama ba? Ito. Mahigit 5,000 at 500 flood control project ang natapos na. At marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Nasaan? Maraming flood control projects na ang naitayo at nakumpleto ng pamahalaan. Yan ay kung paniniwalaan ang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong nakaraang taon. Pero taliwas ang nasaksihan ng mga mamamayan nang sunod-sunod na dumaan sa bansa ang malalakas na ulan. Sa ilalim ng Marcos di ba? Ano nangyari? Wala nangyari. Puro pangako. Pangako. O eto, ano ba to? Pangako ng pangako hanggang sa napako. Ano ngayon ang kanyang binanggit kahapon? Naku, nawala na ata yung dito, yung video na yun. Yun yung sa 2024, ha? 2024 yun na SONA. Bakit ganun? Tapos nag-iba siya ng statement. Paimbestigahan daw. Alam mo nang pala noong 2024, napeki lahat. 'Di ba? Ngayon paimbestigahan mo. Kasi wala na, pumalpak na. Iba na ho ang usapin. Saklap, ano? Saklap. Kaya hindi na umaten itong mga ibang senador, binoykot dahil sawang-sawa na ho dito sa pangako. At bukod kay Vice President Sara Duterte, inisnab din ng Duterte Block sa Senado ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa di sumipot ang presidential sister na si Senator Amy Marcos na nagsabing motherhood statements lang at puro datos ang SONA ng kanyang kapatid. Mayan Cordera sa balikan yan. Binoykot ng Duterte Block sa Senado ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Senator Amy Marcos, hindi siya dumalo dahil ayaw niyang pakinggan ang talumpati ng Pangulo. Sabi ni Marcos, motherhood statement lang daw at puro datos ang sinabi ng Pangulo na hindi naman daw nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. May mga nakaschedule daw siya aktibidad ngayong araw kasama ang pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng kalamidad. Sabi niya ngayong ikalawang termino niya sa Senado gaya ng pangako noong kampanya, itataguyod niyang itim, yan ay ipaglalaban ang tama at itatama ang mali. Panawagan niya aksyonan ang mga problema ng bayan, pangunahin na ang mataas na presyo ng mga pagkain. Sa akin, tama na yung magagarang damit at fashion show, tama na yung mahaba at pagarbong mga seremonya, tama na yung mga motherhood statements at ang walang mga datos na hindi naman nararamdaman sa ibaba. Gawa na lang tayo ng to-do list, ng lista ng gagawin sa mga susunod na taon. Simple lamang ang pagkain. Ito nga, ang flood control na trilyon na ang nawawala at nalunod sa baha. At ang kalusugan at edukasyon ng kada Pilipino. Gawa na lang tayo ng homework list, yun na lang tayo. Sana ganun na lang kasimple. Tama. Kay Marcos wala sa SONA, sina Senators Bongo, Ronald De La Rosa at Robin Padilla. Nauna nang sinabi ni De La Rosa na ayaw niyang makipagplastikan sa Malacanang at mga kongresista matapos ang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama. Ayaw ko makipagplastikan. Alam naman pupunta ako doon na nakasimangot. Alam naman mapapangit, di ba? May Ann Corbera para sa... Tama lang yun. Yung 5 Duterte Block, hindi dumalo. Bakit? Ano pang pakikinggan nyo wala namang ka-sense, walang sustansya yung mga, di ba? Kaya mapapaisip ka kung ikaw ay aaten ba dahil wala namang, umaten ka kung sasabihin doon na pauwiin ko si PRRD, yun. Pero kung walang sinasabing gano'n, wag kayo umaten. Hayaan nyo sila. Pagdating ng 2028, sabi nga sa pelikula, binubugbog muna.
ang bida. Pagdating sa dulo, ito yung nangyari. Di ba? Batikos sila ng batikos kay Senador Marcoleta, kay Bibi Sara. Ngayon, inangat si Senador Marcoleta. Di ba? Si Bibi Sara nawala yung impeachment. Ngayon, eto na naman. Yung aso, yung leader ng Kamara, bumanat na kagad, di ba? Kumahol agad. At meron yung mga alipores. Ayun lang ang pangit dito kay yung artista na si Goma. Bumaligtad. Kala natin may paninindigan. Takot din pala ata mawala ng pondo, sabi ni Aling Ledesma. Hindi nila gayahin itong si Toby Tantongco at saka yung ibang kongresista ng Davao na nag-walk out. Di ba? Tingnan natin kung ano yung balita dito. Bakit hindi bumoto itong si Toby Tantongco? Wait lang. Mamaya ka na. Hindi ka muna. Ito muna si Toby Tantongco. Ha? Bakit hindi niya binoto si Tamba? Bakit? Ito. Madami tayong dapat baguhin . Yeah. Number one na dapat baguhin. Ang lahat ng bills na pina-file natin, okay, di ba bago i-approve for second reading, di ba committee amendments, then individual amendments. Tsaka mo palang a-approbahan yung second reading. Pero dun sa budget, dun sa GAA, ano yung napakasamang ginagawang practice dyan? Committee amendments, tapos sasabihin, i-approve sa second reading, and authorize a small committee na gumawa ng individual amendments. Yung small committee na yon, walang minutes yun. So para mo silang binigyan ng blank check, di ba? Bakit yung pinakamahalagang batas pa na ginagawa natin, hindi natin sinusunod yung proseso? Tama. Dapat dito sa budget na to, hindi natin na-aprubahan kung hindi tapos yung individual amendments. Huwag natin aprubahan on second reading kung hindi tapos yung individual amendments. At wala ng small committee. So, sinupalpal na si Tamba rito, ha? Tamba, ito na ang magiging isang matindi mong karibal, ha? Although hindi siya naging house at hindi siya pero ito ang sisilip lahat sa iyo. Yari ka ngayon dito. Sabihin kung ano yung inaprubahan ng second reading, yan yung final version. So wala nang insertion doon. Di ba kasi transparent Lahat isa-isa mong sasabihin yung individual amendment. Tapos sasabihin ng chairman kung tatanggapin niya o hindi. Yun ang napakahalaga. Di ba doon nagkakaroon ng, alam naman natin, hindi tayo pinanganak kahapon, di ba? Ilang beses ko na rin na-raise yan Di ba bakit may small committee na ilang tao lang? Bakit hindi transparent dito i-propose ng bawat member yung amendment at tanggapin o hindi? Tapos pag in-approve natin ang second reading, wala na pwedeng galawin doon. Kasi ang nangyayari in the past, a-aprubahan yung second reading, tapos mababago pa kasi yung small committee lang ang magbabago. So hindi pa pwede yan. Mas malakas kaya yung impact din ng proposal kung independent or kumakain sa what are the chances na mapakinggan siya? Titingnan natin. Pag hindi pumayag yung mayorya dyan, ibig sabihin may tinatago sila. Kasi bakit mo gusto ipasa sa small committee? Bakit ayaw mo na dito palang pag-usapan? Yan, tama. So, number one po yan. Number two, dapat wala ng post-enactment. Kasi ang pinagbawal doon sa PDAP is yung post-enactment ng budget. Ano ibig sabihin ng post-enactment? Okay, papasa natin yung AIX. Papasa natin yung TUPAD. Papasa natin yung AKAP. Ano nangyayari pagkatapos ng budget? Di ba susulat kami sa office, papasok kami sa portal ng Congress at doon kami hihingi ng pondo sa Office of the Speaker. So bakit kami humihingi ng pondo sa Office of the Speaker? Nahando na yun sa budget. Dapat pag napasok na yun sa department, wala nang intervention. Tama! Ang Kongreso doon. Tama! So bakit pinasa yung mga social services na to, kahit yung MAIP, bakit kami kailangan humingi o pumasok doon sa portal para humingi na pondo para doon sa aming distrito? Ayan, gigipitin kayo. Oo, gusto nila, lahat ng gusto nila ay maging sunod-suluran kayo. Kaya ayun, pinanghahawakan ni Balulong, kaya may mga ganyan-ganyan. Ayan nagkakabulgara na dito. Tuloy. Dapat doon sa budget, naka-indicate na kung ano yung amount per district. Parang yung mga infrastructure project, diba? Dapat naka-line item. Magkano? Para hindi pa pwedeng naipasa, tapos sino may hawak ng lump sum, tapos papasok kami sa portal ng Congress, tapos doon kami magre-request. Post-enactment yan. Ibig sabihin post-enactment intervention. Napasa na yung budget, ginagalaw pa after. Dapat wala nang involvement. So yun yung dalawang napakahalaga. So given your vigilance sa budget, may prefer ka ako chair? Hindi. Mag-elect na sila ng ako chair bukas. Meron ka ako
Hindi, kahit sino. Basta yun lang, sinabi ko na. So yun, talaga hindi na talaga tayo dapat pumayag dun sa small committee. Hindi na pwedeng, kung ano in-approve on second reading, yun na yun. Kung anong plano mo dyan, i-plenary mo ba or ipapasok mo siyang provision? Paano yung... Hindi. Kaya nga, siguro na lahat naman sila manonood ng news, di ba? Di malalaman na nila na yun yung ano. Kasi pag hindi ka pumayag, of course, formally i-propose ka yan. Pero pag hindi ka pumayag, ano tinatago nyo? Bakit nyo gusto ilagay sa small committee? Tama. Sinasabi ko ulit, lahat ng batas na pinapasa dito, bago mag-approval on second reading, committee amendments, individual amendments, tapos second reading. Ibig sabihin, pagkatapos ng second reading, wala nang babaguhin. Pero pag budget, committee amendments, approve mo muna on second reading, tapos bigyan mo ng authority yung small committee na baguhin pa ulit. So, sikreto yun, di ba? Hindi transparent. So, isa-isa kami magbigay ng individual amendments namin. Why did you not vie for the speakership? It's not up to me, di ba? It's not up to me. It's what my colleagues want. Kung ano yung gusto nila. Pero kung di ba nung nakaraan sinabi niyo na mayroong mga... Sabi ko, siyempre, yun na nga yung sinasabi ko, bakit sila natatakot? Because of the post-enactment. Di ba, hawak ng Office of the Speaker yung budget. Hawak yung AIX, hawak yung tupad. O kung hindi ka bumoto, pwede hindi i-release kasi nga nag-request kami doon eh. So, hindi pa pwede yan kasi yan na nga yung dineclare na unconstitutional. Ang sabi ng Korte Suprema, pag naipasa yung budget, wala nang intervention yung Congress. So, ibig sabihin, pag naipasa na yan, hindi na dapat ka humihingi doon. Kung hindi, doon ka sa department, hihingi. Bakit kami dito humihingi ng pondo? Di ba dapat sa department kami? Kita nyo na, binisto lahat ni Tobit Tiangco itong mga balak. At nagawa na yan ng 19th Congress. Kaya pala, takot yung mga durobo at mga bakulaw na hindi sumunod at hindi bumoto dito. Ay mawawalan sila ng pondo eh. Kaya pala ito yung artista, nag-iba ang ihip ng hangin kasi wala nga siya matatanggap na pondo. Ano nga gawin natin dyan? Wala na. Kinain mo na yung mga sinabi mo. Dito tayo kay Tantongco ngayon. Kasi daw nakalodge yung ano. Hindi lang sa flood control projects, sa mga projects. Pero syempre, yun yung nakita ni Presidente, di ba? Nung nag-iikot siya. Tsaka kami, nabotas kami, di ba? Syempre talagang I feel passionately about the flood control projects, di ba? Ano ko lang, 7-7 ko ba yun? Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Service Fair, totoo yun. Alam ko eh, nabigyan ako nung pumunta ako eh. O ngayon, kung sinong congressman ang makipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. O sige, sabi mo, pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo eh. Yun, sir. Ano yung... Binulgar na ha? Hindi, yan yung ano, di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIX, 7 million MAIP, 7 million tupad yata. Ano. O di ba post-enactment na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan, pakitaan kami ng cellphone. Papakita ko, may message yan, na-release sa'yo. So open din kayo sir doon sa #OpenByCam? Open ako sa OpenByCam. Pero sabi ko nga, hindi lang naman doon nagsisingit sa OpenByCam. Ang mas importante is doon sa small committee. Small committee, ilang tao lang yun. Tsaka, di ba dapat, dito may minutes. Di ba? Lahat ng proposal mo, kung tinanggap o hindi. Doon sa small committee, wala namang minutes yun eh. Magugulat ka lang, pag tanggap mo ng GAB, HGAB, iba-iba na. So, tapos sabihin na useless yung OpenByCam, kung meron pa rin yung small committee? Hindi, okay. Yun yung first step, kasi kami muna magpapasa. So doon pa lang sa House, dapat wala na yung small committee. 2 beses kasi nagkakaroon ng insertion dyan, di ba? Isa, doon sa small committee. Okay? Kasi doon nagbabago, di ba? Second, doon sa BICAM. At dapat doon sa BICAM, ang pwede mo lang baguhin, technically naman sa BICAM, is yung disagreeing provisions lang. Okay? Kaya maganda yung sinabi ng Presidente, if he has to veto the budget, he will veto. Sir, in short, pwede bang sabihin na pinupolitika ni Speaker ang budget-based advantage? Malamang! In your view. Totoo yan! Pinupolitika talaga! Oo! Hindi ba halata? Diba? Andyan sa kanya yung mga... Ayaw na nga tumigil eh. Gusto pa rin niyang mag-motion kay BP Sara. At hawak na sa leeg itong mga durubo. Sagutin mo, Congressman Toby. Have to say it? Hindi, okay.
Basta sinabi ng Supreme Court, walang post-enactment. Walang action na kailangan sa Congress. Kasi nasa DSWD yan, nasa DOH, di ba? Bakit ka dito hihingi ng pondo kung naubos yung sayo? Hindi ba dapat yung sa department? Kaya kami magde-deny, hindi kami dito kumuha. Bakit ano kami ng cellphone pag nag-request kami? Bakit kami may portal dito? I-deny nyo nga na may portal dito. Pag gusto mo na additional, papasok ka dun sa portal, dun ka magre-request. So, ibig sabihin, dito kami nagre-request. So, natutuwa lang ako kasi yung reason na hindi ko pagboto kanina is aligned with the most important message that the President delivered today. Sir, but why say this now? Why not raise it during the procedures last year? Noon sa budget? Yes. Because I've raised this so many times. That's why I want to free myself from being a majority para wala nang ano mo naman yung majority, you have to toe the line, di ba? Kaya nga umalis na ako sa majority, I don't have to toe any line. Sir, last na lang naman, kabuuan na nung zona, score mo, meron ba mga hindi nabanggit na sana nabanggit pa? Kung sir, comments. Hindi naman mababanggit lahat eh. Di ba? Aabutin tayo ilang oras dito, ayan, nagsulat-sulat ako. Pero nung nakita ko na yung cleanser, okay na sa akin yun. Because doon sa sinabi ng Presidente yon, hindi lang yan sa flood control. Malaki ang mamimenos na pera pag nawala yung corruption doon sa mga projects. So it's not only flood control. So kaya tuwang-tuwa ako. Tama. Pero, Sir, Boss Amo Manager, totoo kaya? Kaya kayang supilin, lalo na matakaw sa pera, yung sticker na yan. Kaya kayang supilin? Baka mas lumala pa. For you to be the appropriation chairperson, I mean, did you negotiate or did you bring this proposal? Hindi ba, I gave a statement, I think, kailan ba yun? Hindi naman 2 weeks, mga 1 week ago. 1 week ago. Sinabi ko naman din, basta walang dikta, di ba? Basta walang dikta. Pero ngayon, mas okay na sa akin, mas masaya na ako na independent ako. Para at least, Saka masaya ako na yung reason na pagboto ko ng independent ay tugma doon sa sinabi ni Presidente. Kasi where is it coming from? Saan ba siya nanggagaling? Hindi ba yung 2025 budget ang lahat naman nagsasabi it was a mangled budget. So tama yung reason ko ng pagiging independente. Kaya masaya ako. Wala ng blanks? Ha? Wala ng blanks? Hindi, yun talaga hindi naman pwede. Pinaka-importante talaga dito, wala nang small committee. Bakit yung ibang, lahat ng bill na pinapasa namin, bakit walang small committee? Bakit yung budget lang? Di ba, ibig sabihin, aprubahan namin dito, tapos magugulat ka, pagbalik mo ng HGAB, iba na. So wala ka na pwedeng gawin kasi sa third reading, wala na pwede baguhin, di ba? Yes or no na lang yun. Kaya nga importante yung second reading. So pag hindi sila pumayag na tanggalin yung small committee, ibig sabihin na isisingit na naman matapatago doon. Dapat transparent. Dito mo i-propose. Tapos sabihin ng APRO chair kung tatanggapin niya o hindi. Sorry, magkakaroon ba ng independent sa House? Kasi parang anim na. Parang si Kong Alvin, chinichir ka kanina naman eh. Si Kong Alvin kanina. Sabi namin kumabang. Yan narinig nyo. Siniwalat lahat, ang plano na naman. Kaya naman pala yung mga bakulaw, mga durobo, atat na atat. Kahit yung congressman na si Raber, ay napaboto kasi natatakot siya, baka mawalan siya ng pondo. Yun lang magandang usapin to. Kaya kung umabot ka sa video nito, saan lugar ka man, sabihin mo na dyan at shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. And palike and share ng video hanggang sa muli. Bye-bye!